Mismong si Coach Steve Kerr na nga po ang nagbulgar na bago magsimula ang Golden State Warriors sa preseason, magkakaroon nga ito ng training camp sa Hawaii kung saan magsasama-sama ang kanilang mga players para makapag-build ng magandang chemistry. Pero bagamat hindi pa nagsisimula ang laro, nagkaroon nga po ang Golden State Warriors, especially si Steve Kerr, ng problema. Isa dyan ay ang inamin nito sa media na hindi nga po niya alam kung papaano niya gagamitin si Kyle Anderson. Napansin nga niya na mabagal itong gumalaw, mapa-opensa o depensa kabaliktaran sa kanyang playing style. Kaya inaasahan na magiging mahirap para sa kanya at sa kanyang coaching staff na ilagay si Kyle Anderson sa rotation. Mabuti na lamang mataas pa rin naman kahit papano ang basketball IQ nito, plus napakagaling rin naman sa depensa at rebounding, kaya gagawa lamang sila ng kaunting pagbabago para maging sakto ito sa kanilang gagamiting rotation. Samantala, marami nga po mga idol na mga fans ang nag-question sa paggamit ni Coach JJ Redick ng dating starting lineup na sina D'Angelo, Reeves, LeBron, Hachimura at si Davis. Hindi rin naman nga ito gumana last year, kaya nagdadalawang iisip ang ilang mga fans ng Lakers kung paano ito pagaganahin ni Coach Redick kapag nakaharap nila ang ilang mga malalakas na kupunan kagaya ng Denver Nuggets at Boston Celtics. Bukod dyan, hindi rin naman makapaniwala ang ilang mga fans sa paggamit nilang muli kay Anthony Davis bilang starting center, lalo pat marami nga pong may alam na sobra itong nahihirapan kapag mas malaking sentro ang kanyang nakakatapat. Pero ayon mismo sa pinaliwanag ni Coach JJ Redick, wala rin naman siyang nakikitang masama sa dating starting lineup at paggamit muli sa sentro kay Anthony Davis. Napakasolido pa rin naman nga po ng chemistry at unbelievable pa rin ang ginagawa ni Davis bilang isang sentro. Kaya nakapagdesisyon ito na ibalik muli, sadyang may ilang mga maliliit at mahalagang detalye lamang sa kanilang rotation para baguhin niya. Sa kabilang banda, kung updated nga kayo mga idol sa liga, siguradong alam nga po ninyo na kasama nga ni Trae Young sa mga malalaking pangalan na ginawang available sa trade sa kagustuhan ng Atlanta Hawks na makapag-rebuild. Mas nagfo-focus nga sila ngayon sa kanilang first overall pick na si Zaccharie Risacher imbis na kanilang mga veterano. At inumpisa nila ito sa pag-trade kay DeJounte Murray papunta sa New Orleans Pelicans. At simula nga po nang mangyari yan, inaasahan susunod na dito si Trae Young. Ngunit makalipas ang ilang buwan na paghihintay, hindi man lang siya na-trade ng Atlanta sa ibang team at inaasahan hindi siya i-offer ng front office. At base sa ibinulgar ngayon, isa sa mga rason bakit hindi natuloy ito ay bagsak nga po ang kanyang trade value. Sa kabilang banda naman nga pala mga idol, marami nga po ang nagulat ngayon matapos opisyal na i-anunsyo ni Derrick Rose na magre-retiro na ito sa kanyang NBA career matapos ang 15 season. Nakapag-desisyon ito na lumayo at iwanan ang kanyang karera sa liga. Marami nga dito ang nag-react, kabilang na si LeBron na pinusuan ng nasabing post dahil alam nga ninyo na isa si LeBron sa mga napabilib nito sa batang MVP. Siya nga po ang nagpahirap kay LeBron sa Miami Heat at maging sa Cleveland Cavaliers ng almost 3 years. Kaya ngayon, good luck sa next journey, Derrick Rose. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.